Alam mo ba na kahit gaano kaganda o kamahal ang bahay mo, kung mali o kulang ang waterproofing, posibleng masira ito sa loob lang ng ilang taon. Can you just imagine gumastos ka ng daan-daang libo para sa bahay mo, then suddenly, may tagas na sa bubong, nangangamoy na yung pader ng banyo at may cracks na ang walls dahil sa moisture content. Hirap matulog niyan, boss. Lagi mong iniisip yan. Kaya sa video na to, pag-usapan natin kung paano maiwasan ang ganitong problema gamit ang tamang waterproofing. I will be teaching you kung ano ang mga iba't ibang klase ng waterproofing, kung saang layer ito dapat i-install, what are the pros and cons, at syempre kung paano ito i-apply. Ano ang waterproofing at bakit ito importante? Basically, ang waterproofing ay parang invisible armor ng bahay mo laban sa tubig at moisture. Kapag wala nito, pwedeng magkaroon ng leaks, molds at structural damage, which means mas malaking gastos sa repairs in the future. There are a lot of types of waterproofing and proper designation sa iba't ibang areas ng bahay mo. Meron din itong tamang pag-a-apply or tamang waterproofing layer placement para protected and effective yung membrane. Let me break it down for you, mga boss. These are the types of waterproofing at pag-usapan natin ito isa-isa. Pero bago ang lahat, I would like to ask for your support by subscribing to our channel, pa-like and share na din. Salamat, mga boss. Let us talk about the cementitious waterproofing. Ang waterproofing na ito ay best used for comfort rooms or CR, sa basement kung meron kayong basement floors, swimming pools at sa water tanks. Ang waterproofing na to will be applied after the concrete substrate or the masonry block walls, kagaya ng hollow blocks or AAC blocks. Ang cementitious waterproofing ay pinakamadaling gamitin dahil powder form ito na hinahalo sa tubig o latex-based solution. Depende sa manufacturer's instruction ng product na gagamitin mo. Tapos, ipapahid mo na lang. Let me use Sika product as an example. I am not sponsored by this product, pero kilala kasi itong brand na to worldwide. We have been using this product for almost all of our projects, kaya gamitin natin as an example. Meron silang cementitious waterproofing product called Sika Top Seal 107. May dalawang parts ang product nila, which are part A and part B. Basically, paghahaluin lang natin tong dalawa according to its recommended ratio using a mixing machine. As much as possible, gumamit tayo ng mixing tool para mas uniform ang pagka-mix ng dalawang component, para mas maganda yung quality at adhesion or kapit sa substrate or sa kung saan natin ito i-apply. Now, kailan natin ito i-apply? Well, pwede itong i-apply after ng plastering, but the proper and logical placement ng waterproofing na to ay after ng concrete mismo. Evenly apply the waterproofing gamit ang brush or rulers at hayaang tumigas. After 8 hours, pwede mo nang ipatong ang second layer. Pagkatapos tumigas ng second layer, then you can do plastering. Ang plastering na to ang magsisilbing protective mortar kung skim coat and paint ang finishing ng wall mo. At kung tile finish naman, pwede ka na mag-install ng tiles directly doon sa waterproofing at yun na rin ang magsisilbing protective layer ng waterproofing membrane. Maganda ang cementitious waterproofing kasi madali ang application niya at malakas ang kapit nito sa semento. Pero hindi siya advisable na gamitin sa outdoor areas kagaya ng rooftop dahil hindi siya UV resistant. And at the same time, hindi rin ito flexible kaya sumusunod siya sa crack ng concrete kung sakali lang na nag-crack ang structure na kung saan ito na-apply. But this is perfect para sa banyo, sa basements at sa swimming pools natin. Another type of waterproofing ay ang liquid waterproofing membrane. This waterproofing ay pwedeng gamitin for roof decks, sa banyo at sa balconies. One example of this waterproofing ay ang Sika Lastic 632R, which is a polyurethane rapid cure liquid applied membrane. This can cure within 3 hours after application. Pwede itong gamitin sa concrete, sa bricks and stones, including metals, at dalawang coatings din ang advisable na layering for this waterproofing. At napakadali lang din ng application nito by using brush and rulers. After preparing the substrate or yung concrete surface, ay pwede mo na agad i-apply ang primer. Then after curing ng primer, directly apply the first coating of the waterproofing membrane gamit ang brush or ruler and let it dry for 3 hours. Then pwede mo na agad isunod ang second coating. Parehas lang din ang application niya sa cementitious waterproofing
At ganun lang din siya kabilis i-apply. This liquid waterproofing membrane ay advisable na i-apply before the finishing layers. Kagaya lang din sa cementitious waterproofing. One of the best characteristic of this membrane ay flexible siya. Hindi siya madaling mag-crack kahit mag-crack yung semento dahil elastic ang product na to, or in other words, pwede siyang may stretch. Maganda itong gamitin sa weather exposed na areas kung naiinitan or nauulanan ang area kagaya ng rooftop or balconies. Mas mahal nga lang siya kumpara sa cementitious waterproofing at sometimes umaabot ito ng 3 coats, lalo na kung meron ng cracks or defects yung semento before mo pa siya i-apply. The last but not the least is the bituminous waterproofing membrane. Ang waterproofing na ito ay best used for basement walls, sa foundations, sa rough slabs, or yung mga slabs natin against earth. Pag sinabing against earth, ito yung mga structure na direktang nakalapat or nakasandal sa lupa. Pwede rin itong gamitin sa roof basta't maglagay kayo ng protective layer after installation. Kagaya ng concrete screed kasi madaling masira ito kung lagi siyang naiinitan ng araw. This type of waterproofing ay heavy duty at long lasting, pero hindi siya eco-friendly dahil sa maraming mixture of chemicals na nagamit during the fabrication of this membrane. Mahal din ang ganitong klase ng waterproofing kumpara sa mga previous waterproofing na na-discuss na natin. Most of the time, ito ang ginagamit for the foundation works ng mid-rise or high-rise buildings. Sa foundation works, ina-apply ang membrane na to after the lean concrete for the isolated foundations, pile caps, rough slabs. One of the application methodologies ay using glue torch. Firstly, nilalatag yung membrane along the long distance ng area para matansya ang haba na kailangan to cover the area. Kailangan ng 80 mm lapping ng membrane para masiguradong hindi makakapenetrate ang tubig. Habang tinotorch to or inaapoyan ay lumalambot ang surface ng membrane at nagiging sticky ang surface niya, and this is how they install this waterproofing doon sa semento. After na malatagan lahat ng areas, I would advise na mag-add ng protective layer na concrete screed kahit 10 to 20 mm lang. This is to avoid damage on the waterproofing habang nilalatag ng workers yung mga bakal for the foundation. Napakasimple lang pero prone siya sa incident, lalo na kung di matutukan ng safety officers natin. This is why I recommend the second method, using product na hindi kailangan ng hotworks. Merong available products na pwedeng i-install using bonding slurry sa substrate or sa lean concrete, at yun ang mag-fix ng waterproofing doon sa concrete. Medyo mas matrabaho nga lang siya pero it is safer kumpara sa unang method. Kailangan lang matutukan ang trabaho to ensure the quality of work. After ng installation, add the protective concrete, then pwede na tayo mag-proceed for the river works. Napakarami pa pong types of waterproofing na available sa market. The best way to choose ay i-check ang product technical data para malaman natin kung paano ito i-apply at kung saang area siya maganda gamitin. I-comment nyo lang po sa baba kung may mga tanong pa kayo. Engineer Warlow, maraming salamat po.